Tapos na tayo sa Tag Manager, kailangan natin ng Google Analytics. Okay? So, magsa-sign up tayo ng Google Analytics. Babalik tayo dito. Okay? So, type mo lang, again, Google Analytics. Yan. So, and then, get started. And start measuring. So, ilalagay natin ito as Dantes. Then, check lang natin yung mga yan. Next, next. Then, arts and entertainment. Next. So, choose your, dito sa business details yung sa inyo ito yun yung pipiliin niyo kung ano yung sa inyo. The, arts and entertainment kasi arts and entertainment yung ano ko, yung category ng business. And then, dito sa business objective, so, pwede mong check yung apat. Then, create. And, siyempre, accept. Basahin mo kasi, yan, doon lang mag-enable. Ayan, accept. Ayan, accept. Ayan, kailangan mo lang mag-scroll down hanggat di nag-enable yon. Okay? Then, I accept. Then, sa web, ayan, lalagay natin yung website. Then, pagdating dito, enhanced measurement, tingnan natin, naka-check lahat. Ayan. Okay na, default lang, create stream. Ayan, meron ka lang Google Analytics 4. Ayan. So, pinalitan ko yung website. Hindi na natin siya i-connect sa Mdantes. Pero pinakita ko na naman dun sa previous lesson kung paano i-install yung Tag Manager sa WordPress. Pero para mapakita ko sa inyo hanggang dun sa final, sa IT Grid natin siya i-install. Kasi hindi ko pwedeng galawin yung sa Mdantes dahil nag-run ng ads doon, masisira yung conversion tracking. So, ayan. So, pinalitan ko na to, yung settings. Madali lang naman 'tong palitan. Dito lang yun sa gear icon. So, pinalitan ko lang siya dito and then sa account settings. Ayan, pinalitan ko lang siya dito. And dun sa babalik lang tayo sa workspace. And so, just in case maguluhan kayo, so ganito siya. Sa IT Grid tayo kanina, ito yun. Tapos, kinlik ko yung gear icon. And so, kung papasok ka, click mo lang to. Eh, pag naguguluhan kayo, balik ka lang parati sa home. So click mo lang yung logo. Yan. Tuwing naguguluhan ka para bumalik ka. Yan. Okay. So click natin ngayon yung IT Grid, no? So we left off dun sa pag-install ng analytics. Gumawa na tayo ng analytics if you remember. Tapos ngayon, install natin yung analytics sa Tag Manager. Hindi mo diretsong i-install yung analytics sa WordPress. Yun yung purpose ng Tag Manager. Kailangan, para nasa isang location lang yung lahat ng tags mo, hindi makalat. And, okay, install na natin siya. So, click tags. Then, add new tag or new. And, so, kaya nasa overview tayo. So, either add new tag or click tags. Kung alin yung prefer ninyo. Para wala kang gagawin nun. Okay? Ganyan siya, GA4. Tag configuration, Google Analytics, and then Analytics 4, measurement ID. So, pupunta lang tayo dito, kukunin natin yung measurement ID nito. And by the way, so kung nandito ka, kunwari nag-log out ka na, no? Tapos nag-login ka ulit. So, ito na yung makikita mo. Paano mo makukuha yung measurement ID mo? Either dito, or pupunta ka dito sa gear icon. Ayan, sa admin. Question. Yung nakalagay kasi ngayon all accounts Mdantes. Mm-hmm. Tapos Mdantes. Oh. Hindi siya
hindi ba dapat parang IT Creed? Yeah, papalitan Or- natin. That's a good catch, good catch. Papalitan natin siya. Papalitan okay. natin yung M-Dantes dito sa my property settings. Kasi, the reason na papalitan lang natin siya dahil gusto ko lang ipakita sa inyo na mag-work to sa hanggang dun sa part na mag-work siya, paano ninyo siya ma-check. So, papalitan din natin yung mga account settings. So, this is PQ, PPC. Yes, question lang before you do that. Mhm. Yung how do you know pala na kahit na M Dantes yung account na yan is iba yan sa account na ano nung M Dantes talaga? How do I know? Kasi Yung account, yung measurement ID. Magkakaiba okay, yung, okay. hindi, yun yung, ano niya, yung measurement ID. Ayan. Okay. So, papalitan din natin yung, ano niya, yung kanyang setup assistant. So, babalidate lang natin yung mga ginawa natin. Property settings. Ayan. Data stream. Okay. Dati M-Dantes to. So, pumunta ako sa data stream. So, click mo lang to para mapalitan mo yung domain. Ayan. Actually, isa yun sa sagot sa tanong mo, GA. That's a good question. Alright. Good question. So, papalitan mo lang dito yung domain. Yan. So, typically, hindi mo kasi ito gagawin. The reason lang na ginagawa natin ito, tsaka ginugulo na po kayo, kasi gusto ko lang ipakita sa inyo hanggang dun sa final, nung nag-work na yung conversion tracking. So, yan. So, this is for IT Grid na ngayon. Kukunin lang natin yung measurement ID. Ayan. So, ayan. Tapos, sabi niya, no Google tag found in this container. Click mo lang yung create tag. And tapos, G tag. Ayan. So, itong tag na to, makukuha mo din yan dito sa, ayan, dito. Sa web stream details. Ayan, data stream, remember, data stream, tapos kinlik yung IT Grid PPC, kaya ako nakapunta dito. So, kunin ko lang yung tag settings ko, kunin ko lang yung G tag ID ko, installation instruction. Question there though. Yeah. Yung Google Tag M Dantes website, ano pa din, dun sa screen. Dun sa, yung naka-gray out na yun, yung your Google Tag. It doesn't matter kasi nakikita niya na yung ano, yung Okay. And the reason lang na bakit nag-M Dantes is kasi kanina yun yung nakalagay dyan. Label lang yun, oo. Okay. Pwede natin siyang palitan. Yeah. Okay, so kunin natin yung copy nyo lang yung tag. Babalik tayo sa Google Tag Manager. Tapos, ayan. So, ayan. Sa pareho lang siya. So, save. Then, event name. Click mo lang to. Then, event. Pwede bang walang event name? Pwede. Okay. So, pero lagyan mo na ng event. Then, saan matatrigger? All pages. Then, save. Yan. So, tapos na tayo. Naka-install na yung analytics natin.